Hindi dapat minamadali ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, ayon kay Senator Robin Hood Padilla. Ayon sa senador, napakahalagang sumunod sa tamang proseso at tiyaking walang nilalaktawang hakbang sa bawat antas ng usapin. Nanindigan siya na dapat munang dumaan ang proseso sa plenaryo ng mababang kapulungan sa halip na idiretso agad ito sa Senado. Binanggit din ni Senator Padilla ang paulit-ulit na ipinaalala ng Korte Suprema na kahalagahan ng due process upang matiyak na magiging makatarungan ang anumang legal na hakbang laban sa pangalawang Pangulo. Gayunpaman, kinwestiyon ng senador kung ang impeachment nga ba ang tamang sagot sa mga kinahaharap na suliranin ng bansa sa kasalukuyan. Ipinaliwanag niya na mas mainam sanang pagtuunan ng pansin ang mga tunay na problema ng mga Pilipino, gaya ng usapin sa sapat na sweldo ng mga manggagawa. Dahil dito nanawagan siya para sa mas malalim na pagtuon sa mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan kaysa sa pag-aaksaya ng oras sa labis na politikal na bangayan. Sa kabila ng mga ito, matibay ang posisyon ng kampo ni Vice President Duterte na magkakaroon lamang ng tunay na bigat ang mga ebidensya kung ang mga ito ay dadaan sa masusing pagsusuri o cross-examination. Binigyang diin ni Attorney Sheila Sison, isa sa mga abogado ng Vice Presidente, na ang ganitong proseso ay mangyayari lamang sa isang proper trial o formal na paglilitis sa ilalim ng Senate Impeachment Court. I think what's important for us to understand at this point is that a mere presentation of supposed evidence before a committee that is not authorized to conduct trial does not really amount to proof. And the reason for that is really simple. It's because every evidence, whether it's something that you present in an ordinary case or in this case in an impeachment proceeding, must still survive scrutiny. And when does that happen? When does scrutiny happen? It happens only in a proper trial before a tribunal or a body that has jurisdiction to conduct trial. And that is something that the defense has been very clear from the very start. The reason why we had already stated that we will not be able to participate in a proceeding that we think is unconstitutional and goes beyond the powers that have clearly been identified by the Constitution to belong not in the House of Representatives or any of its committees, but in the Senate alone. Sa ngayon, nananatiling nakabantay ang defense team ni VP Duterte sa anumang development ng impeachment sa Kamara. Ayon sa kampo ng pangalawang Pangulo, nasa kamay na ng mga kongresista ang pagpapasya kung may probable cause o sapat na batayan ang reklamo upang ituloy ito sa Senado. Binigyang diin nila na bagamat may nakabinbing petisyon sa Korte Suprema, hindi sila magpapakampante at matagal nang handa para sa anumang development sa naturang reklamo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.